Maulan na hapon mga kabukid. So yan, umuulan. So habang umuulan ay gagawa tayo ng tali ng kalabaw. Nakabitaw yung kalabaw natin kanina na inalagaan, kaya huli natin mamaya pagtapos ng ulan, awa ng Diyos. So ito yung ating inalagot sa kanya, yung ganito paulo niya. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano maggawa ng ganitong klaseng tali. Ayan o. Yan, para matibay at saka maganda yung tali ng ating mga alagang kalabaw, baka. So ganito yung forma nito. Bali ito nakapasok sa ulo niya sa sungay. Tapos may lock dito para hindi maghigpit. At may lock din dito sa kabila para hindi naman maglaki yung itong bilog na to at hindi makabitaw, hindi matanggal sa kanyang ulo. So dito sa kabilang dulo gagawa tayo uli ng panibagong ganito. Yan, di ko alam kung ano yung tawag dito. Tawag dito sa amin ay ibang tawag dito, kalimutan ko na. Maglalagay tayo dito uli ng isang buhol para ito naman yung dudugtong natin yung mahabang dito, mahabang tali. Yan, tapos ito na-connect sa ulo ng kalabaw. So yan, ituturo ko sa inyo. So una, sunugin nyo yung dulo para madali may pasok. Yan, susukatin natin yung bilog para kung tamang-tamang laki lang yung ating magagawa. Ayan, kung mapansin nyo ay meron tayong tatlong sanga dito ng lubid. So, saan ba ang una isusuksok dyan? Kung nakikita nyo yan, ito sa ilalim, ito naman sa gitna, ito sa taas, tapos may nakapatong sa kanya, ito yung bandang gitna. Sana maklaro sa ano. Tapos ito yung sa pinakailalim. So ang una isusuksok natin dyan, itong sa gitna. Yan o. Yan. Diba ganyan siya. Itong sa gitna, itong isusuksok natin. Depende sa laki ng butas na gagawin natin. So, sa akin ganyan lang. Yan. Itong sa gitna, isuksok natin dito. Kahit saan yan. Basta depende sa'yo kung saan gusto mong, kung gaano kalaki yung gagawin mo. So ganyan na siya. Nasuksok natin sa gitna. So itong nasa taas niya, itong susunod natin isuksok. Yung pinagsuksokan niya, ipitin natin yan. Dito tayo sa kabila. Sa isa na naman. Yan. Sulan. So ganyan na yung forma niya. Ito yung sinuksok natin kanina, yung sa gitna, tapos ito yung nasa taas. Sa ilalim na naman tayo. Yung sa ilalim naman tayo. Yung sa ilalim, igaganito natin, papunta natin dito sa kabila. Yan, ikutin natin. Tapos pabalik yung suksok niya. Dito natin siya isuksok sa isang hindi pa nasuksukan. So pag ganun, yan, hilain natin para so yan na, nakagawa na tayo ng bilog. Tapos unang suksok, suksok natin ulit. Yan, tuloy-tuloy na yan, tuloy-tuloy na yan, patong-patong na lang yan. Suksok natin ito uli. Okay. Tapos yung sinuksukan niya, ipitin natin ng isang sanga. Ito. Isang sanga ng lubid. Yan. Tapos ito na naman isa, yung hindi natin nasuksok. Yung pinagsuksukan ng isa, ipitin na naman natin. Ganun o. Ipitin natin yan.
dito natin siya isuksok sa kabila. Yan. So nakadalawang ano na tayo. Nakadalawang sangal na tayo. Sangal yung tawag dito sa amin eh. Sangalin. Suksok pa natin uli ng pangatlo para matibay talaga. Ganun lang, paulit-ulit. Ayan, goods na yan. Hindi na yan matanggal ng kalabaw. Kahit anong gawin niya dyan ay hindi niya na yan matatanggal. So yan, ito yung sa ulo niya nakakabit. Lagyan natin ng lock para hindi maghigpit at hindi masugatan yung ulo ng kalabaw natin. Pagkatapos dito, lagyan din natin para hindi maglaki yung buho, yung pagkakabilog at makabitaw yung kalabaw natin. So sa dulo niyan, ito na. Dito na natin ipapasok yung pinakalubid natin na mahaba. Yan. Lagyan din natin ng buhol. Wala kasi dito yung tripod natin. Medyo nahirapan tayo mag-video. Dahil doon sa malayo hindi natin makuha. Umuulan. Pinatong na lang natin yan sa kahoy para makapag-video tayo. So yan, okay na. Ganyan lang gumawa ng tali ng kalabaw. Ayan, nalagay na natin yung ginawa nating paulo ng ating kalabaw. So ganyan ang forma niyan. So ganyan, paglagay natin ng tali ng ating kalabaw para makakain siya ng gusto. At kapag ginamit natin tong ating alagang kalabaw, ay itong bowl na to ililipat natin to dito. Yan, tatali natin siya dito. Tatali natin siya dyan para hindi tayo mahirapan mag-control ng kalabaw. Pagtapos natin gamit na ating kalabaw, pag sa pastulan tatanggalin natin uli yan. So ganyan na naman ang forma niyan. Ang advantage niya ng ganyang klaseng tali ay nakakain siya ng maganda. Kasi pag nasa ilong ay pag nabaon sa putik din na siya makaalis. Tsaka pag nagkamali ka ng estimate ng katabi niyang kalabaw, pag naka-direct sa ilong yung tali niya, ay maaaring masira yung ilong niya kapag nagpuluputan sila ng nasa malapit na kalabaw. Pero pag ganyan ay maganda kasi kahit pa paano may persa yung ating kalabaw, nakakain siya ng maayos. Ayan. Ganyan lahat ng mga palit natin dito sa ating kalabaw. Ganyan yung style. Ito kagaya nito, nakalagay siya sa ilong kasi gagamitin natin ito ngayon. Ayan, pag nakapastulan naman yan, tatanggalin natin yung pailong niya. So ganyan yung discard natin sa ating mga alagang kalabaw. God bless mga kabukid. Salamat sa panonood.